Sa isang iglap, ang batang nagbebenta lang ng loto sa kalsada ay naging anak ng isang pamilyang bilyonaryo matapos ang isang huwad na eksenang pagliligtas. Ngunit sa likod ng marangyang mansyon at ngiti ng media, unti-unting nabunyag ang katotohanang ang kabutihan ni Mateo ay ginamit bilang puhunan ng kapangyarihan. Paano kung ang pangarap mong maiahon sa kahirapan ay siya palang pintuang magbubunyag ng pinakamadilim na kasinungalingan? Ang unang naamoy ni Mateo ay ang halimuyak ng mga bulaklak, isang amoy na hindi pamilyar sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa kalsada. Kasunod niyon ay ang samyo ng mamahaling pabango, pagkain at pera. Nakatayo siya sa isang sulok ng malawak na hardin, halos hindi humihinga. Hawak ang mga natitirang piraso ng tiket sa loterya na hindi niya naibenta. Ang manipis at maruming niyang t-shirt at mga tsinelas na podpod na ay tila isang insulto sa karangyaan ng paligid. Isang charity event ng De Villa Corporation. Narinig niya iyon mula sa mga nagdaraang sasakyan. Nagbaka sakali siyang makabenta sa mga eleganteng bisita, pero ang tanging nagawa niya ay makapuslit papasok nang may magbukas ng gate para sa isang catering truck. Sa gitna ng tawanan at mahihinang kalansing ng mga kopita, isang grupo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nandoon si Don Alejandro de Villa, ang hari ng kanilang imperyo, matikas sa kanyang barong, at sa tabi nito, ang anak niyang si Enrique de Villa. Kilala ni Mateo ang mukha nito, palaging nasa balita, palaging napapalibutan ng magagandang babae at kontrobersya. Mayabang ang tindig, mapangmata ang mga tingin. Itinuon ni Mateo ang kanyang paningin sa pagkain. Kumakalam ang kanyang sikmura. Ang mga kumikinang na pagkain sa mahabang mesa ay tila isang panaginip. Ngunit alam niya ang kanyang lugar. Isang maling galaw lang ay papalabasin siya ng mga gwardiya. Habang nagmamasid, may napansin siyang kakaiba. Isang waiter na may suot na itim na guwantes ang lumapit sa mesa kung nasaan ang mga inumin. Mabilis ang kilos nito, halos hindi mapapansin. Ngunit sa isang saglit na nasinagan ng ilaw ang kamay nito, nakita ni Mateo ang isang maliit na vial. Mabilis nitong binuksan yon at may ibinuhos na maputing pulbos sa isang baso ng juice bago ito muling isinara at ipinatong ang baso sa tray. Tumigil ang mundo ni Mateo. Ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa basong yon. Ang waiter ay lumakad papalapit sa grupo ni na Don Alejandro, dire-diretso na may pekeng ngiti sa labi. "Mr. Enrique, your favorite," sabi ng waiter, iniaabot ang baso. Kukunin na sana ni Enrique ang baso habang tumatawa sa isang birong narinig. Walang pag-aalinlangan, walang oras para mag-isip. Ang tanging gumana ay ang kanyang instinct, isang bagay na natutunan niya sa kalye para mabuhay. "Huwag!" Ang sigaw niya ay parang kulog sa gitna ng mahinang usapan. Bago pa man makalingon ng lahat, tumakbo na si Mateo. Buong lakas niyang itinulak ang kamay ni Enrique na hahawak pa lang sa baso. Narinig ang malakas na pagbasag ng kristal sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Tumilapon ang kulay kahel na likido, nabasa ang mamahaling sapatos ni Enrique at ang laylayan ng damit ng isang babae sa tabi niya. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ay napako sa kanya. Isang batang lansangan na marumi sa gitna ng kanilang perpektong mundo. "Anong ginawa mo?" Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Sino ka para bastusin ako ng ganito?" "Guards!" Dalawang malaking gwardiya ang mabilis na lumapit at humawak sa magkabilang braso ni Mateo. Mahigpit ang pagkakahawak, masakit. "May lason po," nanginginig na sabi ni Mateo, nakatingin sa basag na baso. May nilagay po siyang lason sa inumin. Itinuro niya ang waiter, ngunit wala na ito. Naglaho na sa gitna ng naguguluhang mga bisita.
Sinungaling! Sigaw ni Enrique. Palabasin niyo ang basura na to. Ngunit isang kamay ang pumigil sa mga gwardiya. Si Don Alejandro de Villa. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata habang sinusuri si Mateo mula ulo hanggang paa. Lumuhod siya para inspeksyonin ang nabasag na baso at may naamoy siyang kakaiba, isang amoy kemikal na hindi dapat naroroon. Tumayo si Don Alejandro. Ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong lugar. Ang mga kamera ng media na naroroon para sa event ay nagsimulang mag-flash, nakatuon sa eksena. Bitawan ninyo siya, utos ng Don sa mga gwardiya. Binitawan siya ng mga ito. Tumingin si Don Alejandro kay Mateo, hindi na may talim, kundi may kakaibang emosyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga kamera at sa kanyang mga bisita. Isang karumaldumal na krimen ang sinubukan nilang gawin ngayong gabi. Nagsimula ang Don. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Ang buhay ng aking anak ay sinubukang kunin. Ngunit dahil sa batang ito, inilagay ni Don Alejandro ang kanyang kamay sa balikat ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang bigat nito, ang bigat ng kapangyarihan. Naligtas siya. Nagkaroon ng bulungan, mga kamera na walang tigil sa pag-flash. Hindi ko palalagpasin ang kabayanihang ito. Pagpapatuloy ng Don, mas malakas pa. Tumingin siya sa mga mata ni Mateo, isang tingin na tumagos sa kanyang kaluluwa. Mula sa araw na ito, ang batang ito ay hindi na isang estranghero. Mula sa araw na ito, siya ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Ituturing ko siyang isang De Villa. Napatulala si Mateo. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, pero hindi niya maintindihan. Ang galit sa mukha ni Enrique ay napalitan ng pagkabigla. Ang mga bisita ay napanganga. Isang batang nagbebenta ng loto, ngayon ay isang De Villa. Ito ay isang himala, isang panaginip, o marahil isang bangungot. Ang huling natatandaan niya sa gabing iyon ay ang pagpasok sa isang magarang kotse, ang paglalakbay patungo sa isang lugar na tinatawag na Forbes Park, at ang pagtayo sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa lahat ng gusaling pinagsama-sama sa kanilang eskinita. Dinala siya ng isang katulong sa isang silid sa ikalawang palapag. Ang sahig ay kumikinang. Ang kama ay mas malaki pa sa kanyang buong tulugan. May sarili itong banyo na may gintong mga gripo. Nakatayo lang siya sa gitna ng silid, hindi alam ang gagawin. Ang dumi sa kanyang mga paa ay tila isang kasalanan sa puting carpet. Ang amoy ng kahirapan na nakakapit sa kanyang damit ay tila isang sumpa sa loob ng malinis na silid. Narinig niya ang pagsara ng pinto at naiwan siya ng mag-isa sa katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi, malayong-malayo sa palagi ang ingay ng mga busina, sigawan at tawanan sa kalsadang kanyang tinutulugan. Dito, ang tanging maririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa kama. Hinawakan niya ang malambot na kumot, parang hindi makapaniwala sa uri ng tela na dumadampi sa kanyang magaspang na palad. Umupo siya sa gilid nito at marahang lumubog. Kailanman ay hindi pa siya nakaupo sa ganito kalambot na bagay. Ang karton na nagsisilbi niyang higaan ay matigas at malamig. Sumagi sa isip niya ang mga nangyari, ang basag na baso, ang galit na mukha ni Enrique, ang mga flash ng kamera, at ang mga salita ni Don Alejandro. Ituturing ko siyang isang De Villa, isang panaginip. Imposibleng maging totoo ito. Maya-maya lang ay may gigising sa kanya, isang pulis o guwardiya, at babalik na naman siya sa gutom at sa kawalan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ito na, gigisingin na siya sa panaginip. Ang mga gwardiya marahil. O baka si Enrique, para personal siyang kaladkarin palabas. Hindi siya sumagot.
Umaasang aalis na lang kung sino man iyon. Muling may kumatok. Mas mahina pa kaysa sa una. Pagkatapos ay may isang boses na bumulong mula sa kabilang panig ng pinto. Sana okay ka lang. Boses ng isang dalaga. Mahinahon. Puno ng kabaitan. Isang emosyon na hindi niya inaasahang maririnig sa loob ng bahay na ito. Alam kong hindi ka masamang tao. Pagkatapos ng mga salitang yon, narinig niya ang mahihinang yapak na papalayo. Naiwan si Mateo sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang mga salitang iyon ay tila isang sinag ng liwanag sa nakakalitong dilim. Hindi niya alam kung kaninong boses iyon, pero sa unang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa lugar na ito, naramdaman niyang baka may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang isang basura o isang bayani sa pahayagan, kundi bilang isang tao lang. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa gitna ng karangyaan at kawalan ng katiyakan, ang mahinang bulong na iyon ang tanging bagay na kanyang pinanghawakan. Lumipas ang 8 taon. Para kay Isabela de Villa ang 8 taon na yon ay parang isang kisap mata at isang kawalang hanggan na pinagsama. Naaalala pa niya ang batang si Mateo noong unang gabi nito sa mansyon. Payat, takot at may mga matang tila pasan ang lahat ng bigat sa mundo. Siya ang nag-iwan ng isang basong gatas at tinapay sa labas ng pinto nito noon at siya rin ang bumulong ng mga salitang, "Alam kong hindi ka masamang tao." Ngayon, ang batang iyon ay isa ng binata. Isang matangkad at matalinong inhinyero na malapit nang magtapos bilang cum laude sa isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa bansa. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon at ang kanyang mga balikat ay naging malapad, handa nang pasanin ang anumang responsibilidad na ibigay sa kanya ni Don Alejandro. Para kay Bella, si Mateo Reyes ang pinakamalaking himala at ang pinakamatamis na lihim ng kanilang tahanan. Gabi-gabi, kapag ang buong mansyon ay tahimik na at ang kanyang ama at kapatid ay nasa kani-kanilang mga silid, dahan-dahan siyang bumababa patungo sa malawak na library. Doon, palagi niyang nararatnan si Mateo, nakayuko sa mga libro at blueprints. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lampshade. "Baka matunaw na yang mga papel sa titig mo," mahinang biro ni Bella. Dala ang isang maliit na tray na may mainit na tsokolate at 2 pirasong ensaymada. Napatingala si Mateo at sa isang saglit, nawala ang guhit ng pag-aalala sa kanyang noo. Napalitan iyon ng isang ngiti, isang ngangiti na para lamang kay Bella. "Bella," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang pagod ngunit puno ng init. "Hindi mo na kailangang gawin to. Nakakahiya." "Huwag ka nang mahiya," sagot ni Bella. Inilalapag ang tray sa gilid ng mesa. "Alam kong kailangan mo niyan. Isa pa, para may dahilan akong tumakas sa boring kong kwarto." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga sandaling tulad nito, sa ilalim ng malabong ilaw ng library, hindi sila ang anak ng bilyonaryo at ang batang inampon. Sila ay si Bella at Mateo lang. Ang kanilang mundo ay humihinto, ligtas mula sa mapanuring mata ng iba. Ngunit ang kanilang tunay na santuwaryo ay nasa labas, sa pinakaliblib na bahagi ng hardin. Doon, may isang maliit na gazebo na natatakpan ng mga baging at sa tabi nito ay may isang espesyal na halaman, isang uri ng rosas na may kulay na parang takip silim, isang regalong ibinigay ni Mateo kay Bella noong debut niya na itinanim nila ng magkasama. "Tingnan mo," sabi ni Bella isang hapon, habang marahan nilang inaalis ang mga tuyong dahon sa paligid ng halaman. "May panibagong usbong." "Dahil magaling kang mag-alaga," sagot ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay aksidenteng dumampi sa kamay ni Bella. Isang munting kuryente ang gumapang sa kanilang mga balat. Pareho silang hindi gumalaw. Tayong dalawa ang nag-aalaga nito. Pagtatama ni Bella, hindi inaalis ang kanyang kamay.
Ang rosas na yon ang simbolo ng kanilang relasyon, isang bagay na maganda, bihira, at kailangang alagaan ng patago para mamukadkad. Parang ikaw, bulong ni Mateo, halos hindi marinig. Kakaiba. Isang asang ngiti ang sumilay sa labi ni Bella. Ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ay perpekto. Anong drama yan? Ang malamig na boses na yon ay tila isang punyal na sumira sa kanilang munting paraiso. Mabilis na binawi ni Bella ang kanyang kamay. Si Enrique, nakatayo hindi kalayuan, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Kuya, sabi ni Bella, sinusubukang maging normal. Nandyan ka pala. Oo, nandito ako, sabi ni Enrique, lumalakad papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo, puno ng paghamak. Nagtataka lang ako kung ano ang ginagawa ng isang inhinyero sa hardin. Hindi ba't dapat nasa loob ka? Nag-aaral kung paano suklian ang kabutihan ng papa. Nagyuko ng ulo si Mateo. Pinapatulong lang ako ni Bella sa... Hindi mo siya kailangang utusan, Bella. Putol ni Enrique. Mayroon tayong mga hardinero para dyan. Siya? Ang trabaho niya ay mag-aral at maging kapaki-pakinabang sa kumpanya. Iyon ang utang na loob niya. Bawat salita ni Enrique ay isang sampal. Nakita ni Bella ang pagtiim ng panga ni Mateo, ang pagsikip ng kanyang mga kamao. Enrique, tama na. Mariing sabi ni Bella. Wala siyang ginagawang masama. Tumawa si Enrique. Wala nga ba? Mag-ingat ka, kapatid. Baka malimutan ng mga pulot sa lansangan kung saan sila lulugar. Tinalikuran sila ni Enrique at naglakad palayo. Iiwan ang isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Hindi nagsalita si Mateo. Tumayo lang siya at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon. Mateo, sandali! Habol ni Bella. Huminto si Mateo ngunit hindi lumingon. Tama siya, Bella. Dapat nasa loob ako. Marami pa akong dapat tapusin. Ang gabing iyon, hindi bumaba si Mateo sa library. At pakiramdam ni Bella, ang pader na namamagitan sa kanilang dalawa ay muling tumaas, mas mataas kaysa dati. Kinabukasan, habang malungkot na nakadungaw si Bella sa bintana ng kanyang silid, may napansin siyang isang maliit na bagay na nakasabit sa sanga ng isang puno sa tapat niya. Bumaba siya at nakita ang isang maliit na suklay sa buhok. Gawa yon sa kahoy, makinis, at may isang maliit na rosas na inukit sa dulo. Gawa ng kamay. Gawa ni Mateo. Isinuklay niya iyon sa kanyang buhok. Isang maliit na bagay, ngunit sapat na yon para ibalik ang pag-asa sa kanyang puso. Ngunit ang pag-asang yon ay hindi nagtagal. Sa hapunan, habang kumakain ng pamilya, biglang nagsalita si Don Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. Sa susunod na linggo, may isang mahalagang bisita tayong darating, sabi niya. Si Don Ricardo Gomez, isang matagal ko ng kaibigan at kasosyo sa negosyo, at isasama niya ang kanyang anak na si Miguel. Tumingin si Don Alejandro sa kanyang mga anak. Ang tingin niya ay dumaan kay Enrique, kay Mateo, at sa huli, huminto ito kay Bella. Isang tingin na puno ng kahulugan, isang tingin na nagpatigil sa paghinga ni Bella at nagpalamig sa buong niyang katawan. Gusto kong maging handa ka, Isabela. Ang pagbisitang ito ay para sa iyo. Ang mga salita ni Don Alejandro mula sa hapunan ay parang mga dagang gumagatgat sa isipan ni Mateo buong gabi. Ang pagbisitang ito ay para sa iyo. Ang mga salitang iyon ay hindi simpleng anunsyo. Iyon ay isang hatol para kay Bella at isang pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, ipinatawag siya sa opisina ni Don Alejandro. Ang silid na iyon, sa kabila ng 8 taon, ay nagdudulot pa rin sa kanya ng pangingilabot. Ang amoy ng leather at mamahaling tabako, ang bigat ng mga lumang libro sa estante, at ang dambuhalang mahogany desk.
lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na kailanman ay hindi niya mararamdaman bilang sarili niya. "Maupo ka, Mateo," sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado at parang sa isang amang nagmamalaki. Ikinumpas niya ang kamay sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. "May maganda akong balita sa iyo." Umupo si Mateo. Tuwid ang likod. Magalang. "Ano po iyon, Don Alejandro?" "Malapit ka nang magtapos," simula ng Don. "At hindi ako kailanman nagkamali sa desisyon kong kupkupin ka. Ang iyong talino at dedikasyon, ipinagmamalaki kita, anak." Ang salitang anak ay tumusok sa puso ni Mateo, isang halo ng init at kirot. Init dahil sa pagkilalang kanyang natamo. Kirot dahil alam niyang may kapalit ang lahat ng ito. Binigyan tayo ng gobyerno ng go signal para sa isang malaking proyekto. Pagpapatuloy ng Don, ang kanyang mga mata ay nagningning. Isang high-end condominium sa Taguig. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto ng De Villa Corp sa susunod na 5 taon. At gusto ko, ikaw ang mamuno sa initial feasibility study at structural design team. Natigilan si Mateo. Ito na, ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang pagkakataong patunayan na karapat-dapat siya sa lahat ng ibinigay sa kanya, na hindi siya isang pulot lang. "Po? Seryoso po kayo? Kailan ba ako nagbiro pagdating sa negosyo?" Ngumiti si Don Alejandro. "Ito ang pagkakataon mo, Mateo. Patunayan mo sa lahat, lalo na kay Enrique, kung ano ang kaya mong gawin. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Nauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng pamilyang ito, ang responsibilidad na kaakibat nito." Doon, ang mga salitang may dalang bigat, ang responsibilidad. Naintindihan ito ni Mateo. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa pag-alam sa kanyang lugar. Ito ay isang paalala. "Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, Don Alejandro," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pasasalamat. "Hinding-hindi ko po sasayangin ang tiwalang ito." "Mabuti," tumango ang Don. "Maari ka nang magsimula." Lumabas si Mateo sa opisina na may magkahalong pakiramdam. Nariyan ang tuwa para sa pagkakataon, ngunit nariyan din ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang alok na ito na ibinigay isang araw pagkatapos ng anunsyo tungkol kay Bella ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay isang pagsubok, isang paraan para ituon ang kanyang atensyon sa trabaho at ilayo ito kung saan hindi dapat. Kinagabihan, sa library, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa mga paunang dokumento ng proyekto. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay nasira nang biglang mag-flicker ang screen ng kanyang laptop at mag-error ang file na kanyang binuksan. Sinubukan niyang buksan ulit, ngunit ayaw na. Corrupted. Ang ilang oras niyang trabaho, nawala. Alam niyang hindi ito aksidente. Mas maaga ng araw na yon, ginamit ni Enrique ang laptop na yon sandali para mag-check ng email. Isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Ang magreklamo ay magdudulot lang ng gulo. Ang sumbatan si Enrique ay isang kawalan ng respeto sa tunay na anak ng Don. Kaya naman, sa halip na matulog, sinimulan niya ulit ang lahat mula sa simula. Kinahapunan kinabukasan, pagod at puyat, natagpuan siya ni Bella sa library. "Mateo, hindi ka ba natulog?" Tanong ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang braso. "Namumutla ka. May problema ba?" Sa pagdampi ng kamay ni Bella, naramdaman ni Mateo ang isang pamilyar na kuryente, ngunit ngayon ay may kasama itong paso ng konsensya. Naalala niya ang tingin ni Don Alejandro, ang responsibilidad, ang utang na loob. Marahas niyang binawi ang kanyang braso. "Wala ito. Kailangan ko lang tapusin to."
Malamig ang kanyang boses, hindi sinasadya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Bella. Pero, Bella, please, putol niya. Hindi makatingin dito ng diretso. Nakatitig lang siya sa screen ng laptop. Marami akong ginagawa. Mahalaga to. Ilang segundo itong hindi kumibo. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig sa kanyang tabi nang ito ay lumayo. Sige, bulong ni Bella bago tuluyang umalis. Mag-ingat ka. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, napapikit si Mateo ng mariin. Sinusuntok niya ang sarili sa loob-loob. Gusto niyang habulin ito, magpaliwanag. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Na natatakot siya sa ama nito? Napakiramdam niya ay isa siyang impostor na anumang oras ay maaaring bawiin ang lahat? Kinagabihan, habang pabalik siya sa kanyang silid, napadaan siya sa opisina ni Don Alejandro. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ng Don at ng isa pang lalaki, si Don Ricardo Gomez, marahil ang ama ni Miguel. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, huminto siya at nakinig. Isang napakagandang plano, Alejandro, sabi ng boses ni Don Ricardo, sa pagsasanib ng ating mga kumpanya sa pamamagitan ng kasal na ito, magiging hindi na tayo matitinag sa industriya. Iyon nga ang layunin, Ricardo, sagot ni Don Alejandro. At si Isabela, mabuting bata iyon, masunurin, maiintindihan niya na ito ang kanyang tungkulin para sa pamilya. Tungkulin. Ang salitang iyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Mateo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na pinag-aral at binihisan ng mga divilya, mga kamay na may utang na loob. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ng buong buo ang kanyang posisyon. Siya ay isang proyekto, isang asset ng kumpanya, at si Bella ay isa ring kasangkapan para sa mas malaking layunin. Ang pag-ibig niya ay walang lugar sa mundong ito. Ito ay isang luho na hindi para sa kanya. Ilang araw nang parang anino si Mateo. Isang aninong umiiwas, laging nakayuko, at laging may dahilan para hindi sila magtagpo. Nakikita siya ni Bella sa malayo, sa hapagkainan, sa pasilyo. Laging abala, laging may kausap na ibang inhinyero o nakatutok sa mga papeles na tila mas mahalaga pa kaysa sa paghinga. Bawat pag-iwas niya ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Bella. Ang pagdating ng mga Gomez ay bukas na ng gabi. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. Pakiramdam ni Bella ay para siyang isang manok na dahan-dahang ginigisa. Hinihintay ang takdang oras para ihain sa mga bisita. Ang kanyang kinabukasan ay isinusulat na ng kanyang ama at wala siyang kahit anong say sa mga salitang ginagamit dito. Hindi na niya kaya. Ang pananahimik ay unti-unti siyang pinapatay. Kaya ngayong gabi, nagpasya siya. Hindi na siya maghihintay. Kung iiwasan siya ni Mateo, hahanapin niya ito. Kung hindi siya nito kakausapin, pipilitin niya ito. Alam niya kung saan ito pupunta. Kapag tapos na ang lahat ng trabaho nito, ang kanilang lihim na hardin. Kahit gaano ito kaabala, hindi nito nakakalimutang bisitahin ang rosas na sila ang nagtanim. Ang rosas na simbolo ng lahat ng hindi nila masabi sa isa't isa. Naghihintay siya sa gazebo, nakatago sa dilim. Ang malamig na simoy ng gabi ay niyayakap ang kanyang balat, ngunit hindi nito mapapantayan ang panlalamig sa loob ng kanyang dibdib. Maya-maya, natanaw niya ang isang pamilyar na anino, si Mateo. Dahan-dahan itong lumapit sa rosas, hinawakan ng isang usbong ng buong ingat. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Bella ang lungkot at pagod sa mukha nito. Isang mukhang gustong-gusto niyang yakapin. Hanggang kailan, Mateo? Ang boses ni Bella ay bumasag sa katahimikan. Napalingon si Mateo, gulat na gulat. Ang kanyang unang reaksyon ay ang umatras ng isang hakbang.
Bella, anong ginagawa mo dito? Gabi na, sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at malayo. Iyon din ang tanong ko sa'yo, sagot ni Bella. Lumalabas mula sa gazebo. Ano ang ginagawa mo? Nagtatago? Iniiwasan ako? Hindi kita iniiwasan. Marami lang talagang trabaho. Huwag mong gamitin ang trabaho bilang dahilan. Tumaas ang boses ni Bella, puno ng bighati. Nakikita ko, Mateo. Nararamdaman ko. Simula nang inanunsyo ni Papa, ang tungkol sa mga Gomez, naging ibang tao ka na. Bakit? Dahil ba sa kanila? Dahil ba sa akin? Hindi makasagot si Mateo. Nag-iwas siya ng tingin, tinitingnan ang kahit ano, maliban sa mga mata ni Bella na nagsusumamo. Hindi mo maiintindihan. Ipaintindi mo sa akin. Sigaw ni Bella. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil ang naiintindihan ko lang ngayon ay parang ibebenta ako ng sarili kong ama. At ang taong inaasahan kong kahit man lang tumingin sa akin, ay tinatalikuran ako. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Mateo na parang mga sampal. Nakita ni Bella ang pagbabago sa kanyang muka. Ang formal na maskara ay nabasag at lumabas ang sakit na pilit niyang itinatago. At sa puntong iyon, bumigay na si Bella. Ang lahat ng takot, galit at pagmamahal na kinimkim niya ay bumuhos na parang isang sirang dam. Mahal kita, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig dahil sa pag-iyak. Hindi ba halata? Sa lahat ng mga taon na ito, mahal kita. Hindi bilang kapatid, hindi bilang isang ampon ng pamilya. Mahal kita bilang ikaw. At masakit. Sobrang sakit na makita kang lumalayo nang hindi ko man lang alam kung bakit. Sa wakas, tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Bella dati. Isang bagyo ng pag-ibig, pagkakasala, at desperasyon. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mukha. Ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit mainit sa pisngi ni Bella. Ikinulong ng kanyang mga mata ang tingin nito. Bella, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. At pagkatapos, ang kanyang mga labi ay dumampi sa mga labi ni Bella. Sa una, ito ay marahan. Isang pag-amin sa lahat ng kanilang mga lihim. Pagkatapos, ito ay lumalim. Naging isang halik na puno ng pananabik at pag-aari. Ang lahat ng mga taon ng pagnanasa, ng mga tingin na hindi masabi, ng mga pag-ibig na itinago, ay sumabog sa isang sandaling iyon. Niyakap ni Bella ang kanyang batok, isinuko ang sarili sa init ng sandali. Ang amoy ng mga rosas, ang liwanag ng buwan, ang tibok ng kanilang mga puso, ito ang kanilang mundo. Sa isang saglit, nakalimutan nila kung sino sila. Nakalimutan nila ang mga pader ng mansyon, ang pangalan ng Divilla, ang bigat ng utang na loob. Sila lang si Mateo at si Bella, 2 taong nagmamahalan. Sa wakas ay malaya. Ngunit hindi sila nakikita ng buwan lamang. Sa likod ng isang malagong halaman, isang anino ang nakatayo. Isang anino na may hawak na telepono. Narinig ang isang halos hindi maririnig na click ng kamera na nagtala sa ipinagbabawal na sandali. Ang anino ay humakbang ng bahagya pasulong at sa isang patak ng liwanag ng buwan, isang mapanuyang nga umangiti ang gumuhit sa mga labi ni Enrique Divilla. Itinago niya ang kanyang telepono at tahimik na umalis. Dala ang sandatang sisira sa lahat. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, parehong habol ni Mateo at Bella ang kanilang hininga. Ang init ng halik ay mabilis na napalitan ng malamig na katotohanan. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Bella. Tumingin si Mateo sa paligid. Ang takot ay malinaw na sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, bulong niya. Bella, delikado ito. Naghiwalay sila ng gabing iyon na may mabigat na puso, puno ng bagong pag-asa, ngunit mas malaking takot.
Habang naglalakad si Mateo pabalik sa kanyang silid, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Isang mayordoma ang sumalubong sa kanya sa pasilyo. Ang mukha nito ay seryoso at walang emosyon. "Ginoong Mateo," sabi nito sa isang formal na tono. "Pinapatawag po kayo ni Don Alejandro sa kanyang opisina. Agad-agad daw po." Kinabahan si Mateo. Pumasok siya sa opisina. Ang lamig sa loob ay tila mas matindi pa kaysa sa labas. Nakaupo si Don Alejandro sa likod ng kanyang dambuhalang mesa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Hindi ito nagsalita. Sa halip, may isang bagay itong itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa. Isang litrato. Isang malinaw, bagong print na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Bella. Sa ilalim ng buwan, ang kanilang mga labi ay magkadikit. Itinaas ni Mateo ang kanyang nanginginig na paningin mula sa litrato patungo sa mga mata ni Don Alejandro. Mga matang malamig at matalim na parang yelo. "Ipaliwanag mo ito," sabi ng Don. Ang kanyang boses ay mahina, kalmado, at puno ng panganib. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Ang litrato sa mesa ay tila isang bukas na sugat, nagpapakita ng lahat ng kasalanan ni Mateo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis at pakiramdam niya ay naririnig ito ni Don Alejandro sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Dapat siyang magsalita. Dapat siyang magpaliwanag. Ngunit anong sasabihin niya? Walang anumang paliwanag ang makakapagbura sa katotohanang nasa litrato. "Wala kang sasabihin, Mateo?" Ang boses ni Don Alejandro ay hindi galit. Iyon ang mas nakakatakot. Ito ay malamig, kontrolado, at puno ng isang bagay na mas malala pa sa galit, pagkadismaya. Isang pagkadismaya na tila isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Mateo. "Don Alejandro, ako po," nagsimulang manginig ang boses ni Mateo. "Kasalanan ko po ang lahat. Huwag niyo po sanang idamay si Bella." Sa unang pagkakataon, yumuko siya. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan. Handa niyang tanggapin ang anumang parusa, ang pagpapalayas, ang pagsigaw, ang pagbawi sa lahat ng ibinigay sa kanya. Ang lahat, huwag lang masaktan si Bella. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa Don. Isang tawang walang saya. "Kasalanan mo?" Tumayo si Don Alejandro at dahan-dahang umikot sa mesa, papalapit sa kanya. "Tinuring kitang anak, Mateo. Ibinigay ko sa iyo ang isang buhay na hindi mo man lang mapapanaginipan. Edukasyon, pangalan, kinabukasan. At ito ang isusukli mo sa akin." Hindi siya sumisigaw. Bawat salita ay binibigkas ng mahinahon, ngunit bawat isa ay may bigat ng isang martilyo. "Hindi ko po intensyon na suwayin kayo. Ang nararamdaman ko po para kay Bella. Totoo po yon. Totoo." Huminto ang Don sa mismong harapan niya. "Sa tingin mo ba, ang pag-ibig ay sapat na? Alam mo ba kung ano ang nakaplano para sa kinabukasan ni Isabela? Isang kinabukasan na magpapatibay sa pundasyon ng imperyong ito. Isang imperyong nagbigay buhay sa iyo. Ang ginawa mo, hindi lang ito isang simpleng halik. Ito ay isang pagtataksil, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya, sa kinabukasan ng sarili mong kapatid." Ang salitang kapatid ay isang sampal na gumising kay Mateo sa katotohanan. Iyon ang tingin ng mundo sa kanila. At ang pagtingin niya kay Bella ay isang kasalanan. "Patawad po." Iyon na lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan siya ni Don Alejandro ng matagal. Pagkatapos ay tumalikod ito at tumingin sa malaking bintana. Nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. "Hindi ako galit, Mateo. Nasasaktan ako. Mas masakit pa yon pakinggan. Mas gugustuhin pa ni Mateo ang 10 latigo kaysa sa mga salitang iyon. Pero, pagpapatuloy ng Don, naniniwala pa rin ako sa iyo.
Naniniwala akong nalito ka lang, kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na ang pagmamahal na sinasabi mo ay hindi isang makasariling damdamin lang. Isang pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ka sa apelyidong ipinahiram ko sa'yo. Napatingala si Mateo, isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Kahit ano po, gagawin ko po. Ang proyektong ibinigay ko sa'yo sa Taguig, sabi ng Don, hindi lumilingon. Kakalimutan mo muna yon. May mas mahalagang proyekto, isang housing project para sa mga nasalanta ng bagyo sa isang malayong probinsya sa Samar. Mahirap ang lugar, maputik, at walang anumang karangyaan na nakasanayan mo dito. Ang budget ay maliit, at ang mga tao ay mahirap pakisamahan. Huminto ang Don at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Pumunta ka doon. Itayo mo ang proyekto. Gawin mong matagumpay. Kapag nagawa mo yon, kapag napatunayan mo sa akin na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa at maging isang tunay na lalaki, pag-uusapan natin muli ang tungkol sa inyo ni Bella. Isang bitag. Alam ni Mateo sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ay isang bitag. Isang paraan para ilayo siya. Ngunit ano ang pagpipilian niya? Ang tumanggi ay pag-amin ng karuwagan. Ang tumanggi ay pagsuko kay Bella. Ang alok ni Don Alejandro, kahit gaano pa kaimposible, ay tila isang sinag ng liwanag. Isang pagsubok, isang paraan para bayaran ang kanyang pag-ibig para gawin itong lehitimo. Tinatanggap ko po, sabi ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Mabuti. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng Don. Aalis ka bukas ng umaga. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nag-empake si Mateo ng isang maliit na bag. Nagkita sila ni Bella sa isang pasilyo na bihirang daanan. Ang mga mata nito ay namumugto. Ito ba ay isang parusa? Tanong ni Bella. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Mateo ang mga kamay nito. Hindi. Ito ay isang pagkakataon. Sabi niya, inuulit ang mga salita ng Don. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang si Bella, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Isang pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Babalik ako, Bella. Pangako. Maghihintay ako. Bulong nito, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Sa terminal ng bus, ang tanawin ay malayong-malayo sa Forbes Park. Maingay, magulo, at amoy usok. Bago siya sumakay, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Mukhang babalik ka na sa dati mong buhay. Ano, Mateo? Si Enrique, nakasandal sa isang poste, may mapanuyang nanangiti. Kuya Enrique, magalang na bati ni Mateo. Huwag mo akong tawaging kuya, tumawa si Enrique. Alam nating pareho na hindi ka isa sa amin. Isang aso ka lang na sumusunod sa utos ng amo. At ngayon, ipinapatapon ka niya. Good luck sa Samar. Balita ko, maraming daga doon. Baka maging komportable ka. Hindi sumagot si Mateo. Tinalikuran na lang niya ito at sumakay sa bus. Humanap siya ng upuan sa tabi ng bintana. Habang dahan-dahang umaandar ang bus, natanaw niya ang papalayong anino ni Enrique. Ang mga salita nito ay masakit dahil may bahid ito ng katotohanan na kinatatakutan niya. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Pagkalipas ng halos isang araw, nakarating siya sa destinasyon. Isang maliit, maputik na bayan na tila sinalanta hindi lang ng bagyo, kundi ng panahon. Dinala siya ng isang lokal na contact sa mismong construction site. At doon, lahat ng pag-asa ni Mateo ay gumuho. Ang lugar ay isang maputik na patag na lupa. May ilang piraso ng yero at kahoy na nakakalat. Iilan lang ang manggagawa. At ang mga ito ay nakatingin sa kanya na may pagdududa at paghamak. Ibinigay sa kanya ang isang manipis na folder.
Sa loob, ang budget ay halos hindi sapat para sa pundasyon at ang timeline ay isang malaking kalokohan. Doon niya napagtanto. Hindi siya ipinadala dito para magtagumpay. Ipinadala siya dito para mabigo. Ang mga araw na lumipas pagkaalis ni Mateo ay parang tubig na walang lasa. Ang bawat umaga ay pareho. Isang magandang tanawin mula sa kanyang bintana. Masasarap na pagkain sa mesa at ang nangiti ng mga katulong. Ngunit para kay Bella, ang lahat ng iyon ay parte ng kanyang ginintuang hawla. Ang kanyang silid ay naging isang marangyang selda at ang mga pasilyo ng mansyon ay ang mga rehas na bakal nito. Sinubukan niyang tawagan si Mateo sa unang linggo. Ang sagot, "The number you have dialed is currently not in service." Sinubukan niyang mag-email, walang tugon. Para bang si Mateo ay nilamon ng lupa sa Samar, pinutol ang lahat ng koneksyon niya sa mundo, o mas masahol pa, sa kanya. Ang pangako nilang maghihintay ako at babalik ako ay tila mga bulong na lang na tinangay na ng hangin. Isang hapon, pumasok sa kanyang silid ang ina ni Miguel Gomez, si Senyora Elena. Kasama ang isang sikat na fashion designer at ang dalawang alalay nito. Dala nila ang isang napakagandang tela, kulay champagne na seda na kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Para sa engagement party ninyo ni Miguel, Hiha," masayang sabi ni Senyora Elena, "gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang dilag sa gabing iyon." Pinatayo nila si Bella sa harap ng isang dambuhalang salamin. Sinimulang sukatan siya ng designer. Ang malalamig na measuring tape ay dumadampi sa kanyang balat. Tiningnan ni Bella ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakasuot ng magandang bestida. Napapaligiran ng karangyaan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para siyang isang manika, isang magandang palamuti na inihahanda para sa isang eksibisyon. Hindi niya na napigilan ang sarili. Nang gabing iyon, hinarap niya ang kanyang ama sa opisina nito. "Papa, ayoko pong magpakasal kay Miguel," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Tumingala si Don Alejandro mula sa mga papeles na binabasa. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tila inaasahan na niya ito. "Isabela, napag-usapan na natin ito." "Hindi po tayo nag-usap, Papa. Nagdesisyon kayo para sa akin," git niya. "Paano si Mateo? Nangako kayo. Sabi niyo, kapag nagtagumpay siya." "At paano kung hindi siya magtagumpay?" Mahinahong putol ng Don. "Ang buhay ay hindi isang fairy tale, anak. Ang proyektong yon, ito ang magpapatunay kung siya ba ay karapat-dapat. Habang hinihintay natin iyon, ang buhay ay kailangang magpatuloy. Ang pamilya ay kailangang unahin." "Ang pamilya o ang kumpanya?" Mapait na tanong ni Bella. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng Don. "Huwag na huwag mo akong sasagutin ng ganyan. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Si Miguel ay isang mabuting lalaki mula sa isang marangal na pamilya. Maibibigay niya sa iyo ang isang buhay na nararapat para sa isang debilya. Isang buhay na hindi kayang ibigay sa iyo ni Mateo. Ang pag-ibig ay hindi nababase sa yaman, Papa." Ngunit ang seguridad at kinabukasan, oo. Malamig na sagot ng Don, ibinabalik ang tingin sa kanyang mga papeles. Isang senyales na tapos na ang usapan. "Tanggapin mo na ito, Isabela. Ito ang iyong tadhana." Lumabas si Bella sa opisina na may luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang munting pag-asa ay dinurog ng isang pader ng katotohanan na itinayo ng kanyang ama. Ang pinakamatinding dagok ay dumating makalipas ang ilang araw. Sa kamay ng kanyang kapatid. Inabutan siya ni Enrique sa may hardin habang malungkot niyang tinitingnan ang kanilang rosas. "Bakit ka pa umaasa diyan?" sabi ni Enrique, may mapanuyang ngiti sa labi. "Mukhang masaya na ang alaga nating aso sa bago niyang kulungan." "Ano ang ibig mong sabihin?" Inilabas ni Enrique ang kanyang telepono at ipinakita ang ilang litrato. Ang mga litrato ay medyo malabo, tila kuha sa malayo. Ngunit malinaw na si Mateo iyon.
Sa isang litrato, nakikipagtawanan siya sa isang grupo ng mga trabahador at ilang mga babae sa isang maliit na kainan. Sa isa pa, may isang dalagang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo at si Mateo ay nakangiti. Pinadala sa akin ang kontak ko doon, sabi ni Enrique. Mukhang mabilis siyang nakamove on. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo maaring pagkatiwalaan ang mga taong galing sa putik. Kapag nakakita ng bago, kakagatin agad. Tinitigan ni Bella ang mga litrato. Ang puso niya ay parang pinipiga. Hindi totoo to. Kilala ko si Mateo. Ngunit ang imahe ay naroon, isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Mateo sa litrato, mukha itong totoo. Tigilan mo na ang kahibangan mo, Bella. Pagtatapos ni Enrique, tinatapik ang kanyang balikat. Harapin mo na ang realidad. Pakasalan mo si Miguel at maging masaya ka. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, niyakap ni Bella ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Ang pangako ni Mateo, ang pag-ibig nila, ang rosas sa hardin. Lahat ay tila isang magandang panaginip na ngayon ay naglalaho na. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, may naalala siya. Isang luma at maliit na telepono na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Isang modelong hindi na gumagamit ng internet, para lang sa text at tawag. Ito ang kanyang emergency phone nung teenager pa siya. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Nagbabaka sakali siya na ang lumang numero ni Mateo ay gumagana pa rin, na baka sa probinsya ay text lang ang gumagana. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay binabasa ng kanyang mga luha. Mateo, ako to, si Bella. Buhay ka pa ba? Naaalala mo pa ba ako? Pinindot niya ang send. At pagkatapos ay naghintay. Walang sagot. Ang kanyang huling sinag ng pag-asa ay namatay. Habang ibabalik na niya sana ang telepono sa ilalim ng kama, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Si Yaya Luming, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon, ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Senyorita Bella? Bulong ng matanda. Pumasok ito at isinara ang pinto. May dala itong isang maliit at maalikabok na baul na gawa sa kahoy. Ano po yan, Yaya? Tanong ni Bella. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ito ay pag-aari ng mami mo, mahinang sabi nito. Bago siya pumanaw, ibinilin niya ito sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo kapag nasa tamang edad ka na o kapag kailangan mo ng mga sagot. Tiningnan ni Bella ang baul. Maliit lang ito, ngunit tila napakabigat. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Pagpapatuloy ni Yaya Luming, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Pero ang mami mo, matalino siyang babae at alam niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba sa pamamahay na ito. Hinawakan nito ang kamay ni Bella. Baka narito ang sagot na hinahanap mo, Hija. Ang pagbagsak ay hindi isang malakas na pagsabog. Nagsimula ito sa isang nakakakilabot na tunog ng pag-ungol ng bakal na sinundan ng dahan-dahang pagbibigay ng mga pundasyon. Pagkatapos, sa isang iglap na tila huminto ang oras, ang kalansay ng itinatayong gusali ay gumuho sa sarili nito, na parang isang higanting pagod na bigla na lang sumuko. Ang alikabok at lupa ay tumilapon sa hangin, bumabalot sa buong lugar. Ang mga sigawan ng iilang manggagawa ay napalitan ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang pagsabog. Nakatayo si Mateo sa di kalayuan, hawak ang isang blueprint na ngayon ay wala ng silbi. Ang puso niya ay hindi man lang kumabog. Para siyang nanonood ng isang pelikulang alam na niya ang katapusan. Sa loob ng maraming linggo, nakita na niya ang mga senyales, mga materyales na biglang nawawala, mga supply na hindi dumarating sa tamang oras, at ang tahimik na pagsuway ng mga trabahador
na tila sumusunod sa utos ng kung sinong hindi nakikita. Ito na ang katapusan. Ang kanyang pagkabigo ay opisyal na. Ang pangako niya kay Bella ay naging abo, kasama ng mga durog na semento at baluktot na bakal. Sa maliit at barong-barong na tinutuluyan niya, tahimik siyang nag-empake. Iilan lang ang kanyang gamit, ilang damit, ilang libro, at ang suklay na gawa sa kahoy na hindi niya naibigay kay Bella. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa isang lumang bag, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Si Mang Nestor, ang foreman ng proyekto. "Engineer," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. "Ito na yung huling sahod mo," pinabibigay ni Sir Enrique. Iniabot nito ang isang sobre. Kinuha ito ni Mateo nang hindi tumitingin. Ang pangalan ni Enrique ay isang lasong dumaloy sa kanyang pandinig. Tumalikod na si Mang Nestor, ngunit bago pa man ito makalayo, tumunog ang telepono nito. Sumandal ito sa pader sa labas lang ng bintana ni Mateo para sagutin ang tawag. "Hello, Sir Enrique?" Nanigas si Mateo. "Opo, sir. Tapos na ang trabaho." May pagmamalaki sa boses ni Mang Nestor. "Bagsak na lahat, tulad ng utos ninyo." "Opo, nasiguro kong walang nasaktan." Mukhang malinis ang trabaho. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Mateo. Kinukumpirma nito ang lahat ng kanyang hinala. Ang lahat ng ito ay planado. Siya ay sinadya talagang biguin. "Oo naman, sir. Expert tayo dyan." Narinig ni Mateo ang mahinang pagtawa ni Mang Nestor. Ang sumunod na sinabi nito, ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Mateo. "Parang yung dati lang, yung sa inumin ninyo. Effective, di ba? Isang patak lang, pero ang ganda ng naging kwento sa media. Galing talaga ng plano ni Don." Nagpatuloy sa pagsasalita si Mang Nestor, ngunit wala nang naririnig si Mateo. Ang kanyang tainga ay umuugong. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang sa inumin ninyo. Ang ganda ng naging kwento sa media. Plano ni Don. Biglang nag-flashback ang lahat sa kanyang isipan. Ang gabing iyon sa charity event, 8 taon na ang nakalipas. Ang waiter na mabilis na naglaho. Ang perpektong tiyempo ng pagdating ng media. Ang kalmadong mukha ni Don Alejandro sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang marangal na deklarasyon. "Mula sa araw na ito, siya ay nasa ilalim ng aking pangangalaga." Hindi yun isang gawa ng kabutihang loob. Iyon ay isang dula, isang perpektong isinulat at itinanghal na dula. At siya ang bidang tauhan na hindi man lang alam na umaarte siya. Ang kanyang kabayanihan ay isang kasinungalingan. Ang kanyang buhay sa mansyon, ang kanyang edukasyon, ang kanyang pangalan, lahat ay itinayo sa pundasyon ng isang malaking panlilinlang. Ang utang na loob na ipinapasan niya sa loob ng 8 taon ay isang utang sa isang huwad na Diyos. Ang totoong lason ay hindi ang pulbos na inilagay sa baso ni Enrique. Ang totoong lason ay ang kabaitan ni Don Alejandro de Villa. Nabitawan niya ang hawak na damit. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sumuka siya sa sahig. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong buhay sa nakalipas na 8 taon ay isang malaking biro. Isang malupit na biro. Nang makaalis na si Mang Nestor, hindi alam ni Mateo kung gaano siya katagal na nakatayo lang doon, nakatingin sa kawalan. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyon na hindi niya pa naramdaman dati. Isang dalisay, nagyayelong galit. Lumabas siya ng kanyang tinutuluyan. Kasabay nito ang pagbuhos ng isang malakas na ulan. Ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya patungo sa gumuhong proyekto at tumayo sa gitna ng putik at ulan. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Hinayaan niyang basain siya ng ulan na parang sinusubukang hugasan ang lahat ng kasinungalingan na bumalot sa kanya. Hindi na siya si Mateo, ang ampon ng mga De Villa. Hindi na siya ang batang may utang na loob. Sino siya?
Habang nakatayo siya doon, basang-basa at basag, may naramdaman siyang mahinang pag-vibrate sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang luma at halos basag na telepono na dala niya para sa emergency. Isang numero na hindi nakarehistro, isang text message. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil ba sa ginaw o sa galit hindi niya alam. Mateo, ako to, si Bella. Buhay ka pa ba? Naalala mo pa ba ako? Ang mga salita ni Bella. Isang tinig mula sa mundong pinilit niyang kalimutan. Ang tanging totoong bagay sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Bigla, ang lahat ng galit at pagkalito sa kanyang puso ay nagkaroon ng isang direksyon, isang layunin. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng kanyang sarili. Hindi na ito tungkol sa pagbabayad ng utang na loob. Ito ay tungkol sa pagliligtas. Si Bella ay nakakulong sa isang bahay na puno ng mga ahas, pinamumunuan ng pinakamakamandag sa kanilang lahat. At siya, na minsan ay itinuring na isang bayani dahil sa isang kasinungalingan, ay kailangang maging isang tunay na tagapagligtas ngayon. Hindi na siya nag-isip pa. Tumalikod siya mula sa guho ng kanyang mga pangarap. Basang-basa at nanginginig sa galit at determinasyon, naglakad siya ng mabilis patungo sa terminal ng bus. Walang laman ang kanyang mga kamay, ngunit puno ng isang mapanganib na katotohanan ang kanyang puso. Sumakay siya sa unang bus na paalis, pabalik sa Maynila. Ang kanyang misyon ay malinaw na. Kailangan niyang ilabas si Bella mula sa pugad ng mga lason. Ang maliit na baul na gawa sa kahoy ay tila may sariling bigat. Ilang araw na itong nakapatong sa mesa sa silid ni Bella, hindi niya mabuksan. Isang bahagi niya ay gustong malaman kung ano ang mga lihim na itinago ng kanyang ina. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang natatakot sa kung ano ang maaaring mabasa niya. Gabi-gabi, binubuklat niya ang mga pahina ng isang lumang diary na nasa loob nito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante, ngunit may bahid ng kalungkutan. Walang malinaw na isinulat, puro mga talinghaga. Ang kabaitan ni A ay isang hawla. Ang mga pader nito ay gawa sa pasasalamat. At ang mga rehas ay ginto. Ngunit hawla pa rin. May mga taong kayang magtayo ng isang buong mundo sa pundasyon ng isang magandang kwento. Hindi mahalaga kung totoo. Ang mahalaga ay paniwalaan ito ng lahat. Hindi niya maintindihan sino si A. Si Alejandro, ang kanyang ama? Imposible. Ang kanyang ama ay mapagmahal, isang haligi ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang nakadungaw siya sa bintana, nakatanaw sa kanilang rosas sa hardin na dahan-dahang nalalanta dahil wala nang nag-aalaga. May anino siyang nakita. Isang pamilyar na anino. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi siya maaaring magkamali. Dali-dali siyang bumaba, walang sapin sa paa, tumatakbo sa mga pasilyo. Tahimik niyang binuksan ang pinto patungo sa hardin. At doon, nakatayo sa tabi ng kanilang rosas, ay si Mateo. Ngunit iba na siya. Ang damit niya ay marumi at gusot, ang kanyang buhok ay basa, at ang kanyang mukha ay payat. Pero ang pinaka nagpabago sa kanya ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating init at lambing. Napalitan iyon ng isang bagay na malamig, matigas, at nasasaktan. Mateo, bulong ni Bella. Lumingon ito. Sa isang iglap, gusto niyang tumakbo at yakapin ito, ngunit pinigilan siya ng tingin nito. Bella, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal, iba sa dati. Bumalik ka, sabi ni Bella. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Anong nangyari? Ang proyekto, sabi ni Kuya. Isang kasinungalingan, putol ni Mateo. Lahat ng iyon, isang kasinungalingan. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Mateo, ngunit hindi para yakapin siya. Huminto ito sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang sinusubukang sunugin ang katotohanan sa kanyang kaluluwa. Ang proyekto sa Samar, sinadya nilang ibagsak.
Sabi niya, bawat salita ay mabigat. Ang pagpapadala sa akin doon, isang palabas lang para ilayo ako sa'yo. Hindi, hindi totoo yan. Umiling si Bella. Si Papa? Ang Papa mo, sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, may pait sa paraan ng pagbigkas niya sa mga salitang yon. Ang Papa mo ang nagplano ng lahat, hindi lang nito Bella, lahat. Huminga siya ng malalim. Ang lason, 8 taon na ang nakalipas. Hindi iyon totoo. Isang palabas lang ang lahat. Isang dula para magmukha siyang bayani sa media at para turuan ng leksyon si Enrique. Narinig ko sila, Bella. Narinig ko ang lahat. Ang mga salita ni Mateo ay parang mga suntok sa sikmura ni Bella. Napaurong siya. Ang sinasabi nito ay hindi ka panipaniwala. Isang kabaliwan. Sinungaling. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Nagsisinungaling ka dahil galit ka. Dahil nabigo ka sa samar. Ganyan ka ba kadesperado para sirain ang Papa sa paningin ko? Gumising ka, Bella! Sigaw ni Mateo pabalik. Ang kanyang kontrol ay nawala na rin. Binulag ka ng karangyaan ng bahay na ito. Hindi mo ba nakikita? Lahat tayo ay mga tauhan lang sa dula niya. Ikaw, ako si Enrique. At ngayon, ibebenta ka niya sa mga Gomez para sa kumpanya. Tumigil ka! Sinampal ni Bella si Mateo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Nanginginig ang kamay niya. Hindi man lang kumurap si Mateo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng sampal. Manatili ka dito kung gusto mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Manatili ka sa gintong hawla mo, pero ako, aalis ako. At gusto kitang isama. Umalis na tayo dito, Bella. Ngayon na. Nakatitig lang si Bella sa kanya. Ang kanyang isip ay naglalabanan. Ang mga salita ni Mateo at ang mga salita sa diary ng kanyang ina. Ang kabaitan ay isang hawla. Nagtatayo ng mundo sa isang magandang kwento. Sino ang aalis? Ang malamig na boses ni Enrique ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Nakatayo ito sa may pinto ng hardin. Hawak ang telepono. Isang ngangisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Look what we have here. Ang asong naligaw ay bumalik. Guards! 2 gwardiya ang mabilis na lumapit at marahas na hinawakan si Mateo. Huwag! Bitawan niyo siya! Sigaw ni Bella. Sinusubukang pumagitna. Huwag kang makialam dito, Bella. Sabi ni Enrique. Hinaharangan siya. Itapon niyo ang basurang yan palabas ng gate. Siguraduhin niyong hindi na makakabalik. Kinakaladkad ng mga gwardiya si Mateo. Nagpupumiglas ito, hindi para sa sarili niya, kundi para makatingin kay Bella. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Ang mga mata ni Mateo ay nagsusumamo, umaasa. Bella! Huling sigaw niya bago tuluyang isara ang pinto. Naiwan si Bella sa hardin, nanginginig, umiiyak. Maya-maya, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama sa kanyang likuran. Hindi siya galit, mas masahol pa. Siya ay nabigo. Pumunta ka sa opisina, sabi lang nito at tumalikod. Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay nakakabingi. Nakaupo si Don Alejandro sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa mesa. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng pighati. Ang sarili kong anak, mas pinaniwalaan ang isang batang lansangan na pinulot ko lang sa awa. Papa, ang mga sinabi niya, mga kasinungalingan ng isang taong talunan. Tumaas ang boses ng Don. Isang taong walang utang na loob. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, Isabela. At ikaw, ibinigay ko sa iyo ang buong mundo. At ito ang isusukli ninyo sa akin. Tumayo siya at lumapit kay Bella. Ang kanyang anino ay bumalot sa kanya. Pinapipili kita ngayon, Isabela,
at mamili ka ng tama. Tinitigan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Bella ang isang bagay na nakakatakot sa likod ng pagiging ama nito. Isang malamig at walang awang determinasyon. Siya o ang pamilyang ito, ang pag-ibig na sinasabi mo sa isang pulubi o ang pangalan at karangalan na daladala mo? Hindi makasagot si Bella. Ang kanyang puso at isip ay watak-watak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ama. Naiintindihan ko, pinili mo ang isang pulubi kaysa sa pamilya mo. Iyon ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanya. Mananatili ka sa iyong silid hanggang sa araw ng iyong engagement party, utos ng Don. Walang telepono, walang kahit ano. Mag-isip ka ng mabuti tungkol sa iyong kataksilan. Kinagabihan, nakakandado sa kanyang silid, tumayo si Mateo sa labas ng matataas na gate ng mansyon. Sa gitna ng malamig na gabi, umuulan, basang-basa, talunan, nawala na ang lahat. At sa loob, nakaupo si Bella sa sahig ng kanyang marangyang selda. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, ay ang kumikinang na singsing para sa kanyang engagement. Isang singsing na sumisimbolo sa kanyang kinabukasan. Isang singsing na parang isang posas. Kinailangan niyang pumili. At sa sandaling iyon, pakiramdam niya, anuman ang kanyang piliin, talo pa rin siya. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, ang galit ni Mateo ay unti-unting humupa. Ang apoy na halos tumupok sa kanya ay naging isang baga na lang. Isang baga na hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi nagbibigay ng init at liwanag. Bumalik siya sa tondo, sa eskinita, kung saan siya natutong mabuhay, magnakaw ng tulog at mangarap. Ang unang ilang linggo ay isang pagsubok. Ang multo ng mansyon sa Forbes Park ay palagi siyang sinusundan. Sa gabi, kapag nakahiga siya sa isang manipis na banig sa sahig ng isang maliit na kwartong inuupahan, naaalala niya ang lambot ng kama sa kanyang dating silid. Sa umaga, ang amoy ng estero at usok ay isang malupit na paalala ng layo niya sa hardin na amoy rosas. Ngunit unti-unti, ang tondo ay muling naging kanyang tahanan. Hindi ito ang tahanan ng awa at kasinungalingan, kundi isang tahanan ng katotohanan, kahit gaano pa ito kapait. Dito, hindi siya si Mateo de Villa, ang ampon. Dito siya lang si Mateo. Ang kanyang apelyido ay walang halaga. Ang mahalaga ay kung ano ang kayang gawin ng kanyang mga kamay. At marami siyang kayang gawin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa unibersidad. Ang mga teorya, ang mga kalkulasyon, ang mga disenyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magtayo ng mga nagtataasang kondominium para sa mayayaman. Ginamit niya ito para sa mga tao sa paligid niya. Mateo, anak, baka pwede mong tingnan itong bubong ko. Sabi sa kanya isang araw ni Aling Nita, isang matandang nagtitinda ng isda. Sa tuwing umuulan, mas malakas pa ang tulo sa loob kaysa sa labas. Walang bayad. Inayos ni Mateo ang bubong ni Aling Nita. Ginamit niya ang mga itinapong yero at kahoy mula sa isang demolition site sa malapit. Pinalitan ang mga bulok na parte at sinigurong hindi na ito tutulo. Sumunod, tinulungan niya si Mang Cardo na patibayin ang pundasyon ng maliit nitong bahay na gawa sa kahoy na palaging nanganganib na gumuho tuwing may bagyo. Pagkatapos ay nagdisenyo siya ng isang mas mahusay na sistema ng kanal para sa kanilang eskinita para maiwasan ng pagbaha. Hindi nagtagal, naging inhenyero ng tondo, si Mateo. Ang mga kamay niyang dating sanay lang sa paghawak ng lapis at calculator ay naging magaspang at kalyado. Ang balat niya ay umitim dahil sa araw. Ngunit sa bawat pagod, sa bawat patak ng pawis, may kapayapaang bumabalot sa kanya. Wala siyang utang na loob kanino man. Ang bawat tulong na ibinibigay niya ay nagmumula sa puso at ang bawat pasasalamat na natatanggap niya ay totoo. Isang tanghali,
Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang puno, kasama ang iba pang mga trabahador na tumutulong sa kanya, lumapit si Aling Nita. May dala itong isang plato ng mainit na kanin at adobong manok. "Oh, inhenyero," sabi nito. Ang ngiti ay nagpakita sa kulubot nitong mukha. "Kumain ka muna. Salamat ulit sa bubong, ha? Nakatulog ako ng mahimbing kagabi kahit malakas ang ulan." Tinanggap ni Mateo ang pagkain. Ang simpleng adobong yon ay mas masarap pa kaysa sa lahat ng mamahaling steak na natikman niya sa mansyon. Dahil ito ay ibinigay ng walang kapalit. Ang kanyang maliit na gawain ay nagsimulang lumaki. Nagsimula siyang mag-eksperimento sa paggamit ng mga recycled na materyales, mga plastic bottle na puno ng buhangin bilang hollow blocks, mga lumang gulong bilang pundasyon. Nakabuo siya ng isang plano para sa isang maliit ngunit matibay at murang bahay. Ang kanyang pangarap, isang komunidad na ligtas mula sa bagyo at baha. Napansin ang kanyang ginagawa ng isang maliit na non-government organization. Isang araw, binisita siya ng mga ito. Humanga sila sa kanyang mga disenyo at sa kanyang dedikasyon. Nangako silang tutulong na maghanap ng pondo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, naramdaman ni Mateo ang tunay na pag-asa. Isang kinabukasan na siya mismo ang nagtayo mula sa guho ng kanyang nakaraan. Minsan, sa gabi, kapag tapos na ang lahat ng trabaho, umaakyat siya sa bubong ng isang mataas na gusali. Mula doon, tanaw niya ang kumikinang na skyline ng Makati. Ang mga ilaw na yon ay tila mga bituin sa isang ibang mundo, isang mundong minsan niyang tinirhan. At sa isang lugar doon, sa likod ng matataas na pader at bakal na gate, nandoon si Bella. May kirot pa rin, isang pangungulila na hindi kayang burahin ng panahon. Inaalala niya ang mga mata nito, ang ngiti nito, ang init ng kanilang mga halik. Umasa ba ito? Naghintay ba ito? O tuluyan na siyang kinalimutan at tinanggap ang kanyang tadhana sa piling ni Miguel Gomez? Isang hapon, habang abala si Mateo sa pag-supervise sa pagtatayo ng pundasyon para sa kanilang model house, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang tunog ng isang mamahaling makina ng sasakyan na dahan-dahang gumagapang sa makitid at baku-bakong kalsada. Huminto ang lahat ng trabahador. Ang mga bata ay napatigil sa paglalaro. Ang mga tsismosa ay dumungaw sa kanilang mga bintana. Isang makintab at itim na Mercedes-Benz na tila isang alien sa kanilang lugar ang huminto sa mismong tapat ng kanilang munting construction site. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan, hawak ang isang pala. Ang puso niyang matagal ng payapa ay biglang nagsimulang kumabog na parang isang tambol. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan. Una, isang sapatos na may takong ang lumabas. Isang sapatos na mas mahal pa marahil kaysa sa buong pundasyong itinatayo nila. Pagkatapos, isang pamilyar na figura ang bumaba. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida, ngunit bakas pa rin ang karangyaan. Payat siya at may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding isang bagong tigas, isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Mateo dati. Nakatayo siya doon, sa gitna ng putik at alikabok. Nakatingin ng diretso sa kanya, si Bella. Bawat hakbang ni Bella, palapit kay Mateo, ay parang isang paglalakbay sa 6 na buwan ng kalungkutan at pangungulila. Ang mga mata ng mga tao sa paligid, puno ng pagtataka, ay tila mga pader na salamin na hindi niya pinapansin. Ang tanging nakikita niya ay si Mateo, ang kanyang Mateo, na binago ng araw, ng pagod, at ng isang sakit na mas malalim pa sa anumang sugat. Nang sa wakas ay nasa harapan na niya ito, itinaas niya ang isang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Magaspang ito, hindi tulad ng dati. Mayroon ng mga guhit ng paghihirap sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang lalaking minahal niya.
Mateo, bulong niya muli, at sa pagkakataong ito, isang luha ang tuluyang pumatak. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng kamay ni Bella na nasa kanyang pisngi. Isinara niya ang kanyang mga mata sa isang saglit na parang dinadama ang katotohanan ng sandali na si Bella ay narito, totoo, at hindi isang panaginip. Pagkatapos ay iminulat niya ang mga ito at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, nakita ni Bella ang isang pamilyar na kislap sa gitna ng lahat ng sakit. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalala. "Bella, delikado dito para sa'yo," umiling si Bella. Ang mas delikado ay ang manatili sa lugar na yon. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang nakamasid sa kanila. "Halika, may lugar ba tayong pwedeng mag-usap?" Dinala siya ni Mateo sa maliit na kwartong inuupahan niya. Isang banig sa sahig, isang maliit na mesa na puno ng mga nakarolyong blueprint, at isang bintanang nakatanaw sa magulong eskinita. Ang kaibahan nito sa kanyang silid sa Forbes Park ay parang langit at lupa. Ngunit sa tabi ni Mateo, pakiramdam niya ay mas ligtas siya dito kaysa sa loob ng mansyon. Isinara ni Mateo ang pinto. Sila lang dalawa. Ang katahimikan ay nababalot ng mga tanong na hindi masabi. "Ang engagement party mo kay Miguel?" Iyon ang unang tanong ni Mateo. Ang tanong na pinakakinatatakutan niyang sagutin. "Itinuloy nila," sagot ni Bella. Nakita niya ang pagguho ng pag-asa sa mukha ni Mateo. Pero hindi ako sumipot. Napatingin ito sa kanya gulat. "Mula nang umalis ka," pagpapatuloy ni Bella, umupo sa nag-iisang upuan sa silid. "Nagpanggap ako. Ako ang naging perpektong anak, ang masunuring fiancé. Sumusunod sa lahat ng gusto nila. Ngunit sa gabi, habang binabasa ko ang diary ni Mama at inaalala ang mga sinabi mo, nagsimula akong mag-imbestiga." Naalala niya ang gabing iyon. 3 buwan na ang nakalipas. Lihim siyang umalis ng mansyon, nakasuot ng simpleng damit at salamin para hindi makilala. Nagpunta siya sa isang maliit na karinderya sa Pasay, kung saan niya nalaman na nagtatrabaho ngayon ang dati nilang security guard, si Mang Celso, isa sa mga gwardiyang kumuha kay Mateo noong huling gabi nila sa hardin. Flashback. Matanda na si Mang Celso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagpupunas ng mesa. Nag-order si Bella ng kape at tahimik na naghintay. Nang sa wakas ay lumapit ito para kunin ang bayad, marahan niyang nagsalita. "Mang Celso?" Napatigil ito. Tinitigan siya. "Senyorita?" "Bella? Naalala niyo po ba si Mama?" Tanong ni Bella, ang kanyang boses ay mahinahon. "Palagi niyang sinasabi sa akin na kayo raw po ang pinakapinagkakatiwalaan niya sa lahat ng security sa bahay dahil matapat daw po kayong tao." Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila may kung anong pinindot sa puso ng matanda. Yumuko ito. "Isang napakabuting tao ng mami niyo, senyorita." "Kaya po ako nandito," sabi ni Bella. Inilalabas ang kanyang telepono at pasimpleng pinindot ang record button bago ito ipatong sa mesa. "Dahil alam kong matapat kayong tao at alam kong nababagabag kayo, tulad ko." Tumingin si Mang Celso sa paligid, kinakabahan. "Senyorita, baka mapahamak po tayo." "Ang totoo lang po, Mang Celso," bulong ni Bella. "Ang totoo tungkol sa gabi, 8 taon na ang nakalipas. Ang insidente sa inumin ni Kuya Enrique." Nakita ni Bella ang takot sa mga mata ng matanda. Ngunit nakita rin niya ang pagod at ang bigat ng konsensya. Huminga ito ng malalim. "Walang lason. Iya." Mahinang pag-amin nito. "Isang palabas lang. Inutusan kami ni Don Alejandro. Ang pulbos na yon, pampasuka lang na walang lasa. Sapat lang para magmukhang totoo kapag sinuri. Ako ang nagbigay ng hudyat sa waiter
Naiabot ng baso kay Sir Enrique noong papalapit na yung batang si Mateo. Ang lahat, planado. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon, isang kutsilyong lalong bumaon sa puso ni Bella. Bakit po? Utos po, senyorita. Isang malaking halaga ang ibinayad sa akin para manahimik. Para sa pamilya ko raw. Umiling ang matanda. Pero mula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Pinatay ni Bella ang recording. Salamat po, Mang Celso. Salamat sa pagsasabi ng totoo. End of flashback. Pagkatapos nyon, sinubukan kong hanapin ka. Pagtatapos ni Bella sa kanyang kwento. Ngunit pinalitan nila ang lahat ng gwardiya. Tinanggal si Yaya Luming. Mas humigpit ang pagbabantay. Kinailangan kong maghintay ng tamang tiyempo para makatakas. At ngayon, narito ako. Nakatayo lang si Mateo, nakikinig, hindi makapaniwala sa tapang ng babaeng nasa harap niya. Hindi na ito ang prinsesang kailangan iligtas. Isa na itong reyna na handang lumaban. Kinuha ni Bella ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang diary ng kanyang ina at ang kanyang telepono. Hindi lang ako bumalik para sa iyo, Mateo. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon, puno ng determinasyon. Bumalik ako para sa hustisya, para sa katotohanan. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, sa tabi ng mga blueprint ni Mateo. Hindi na tayo magtatago, Mateo. Panahon na para malaman ng lahat ang totoo. Tinitigan ni Mateo ang mga ebidensya, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Bella. Ang lahat ng sakit at pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy na hiniram niya mula sa tapang ni Bella. Ito na ang kanilang pagkakataon. Paano? Tanong niya. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa labi ni Bella. May malaking press conference si Papa bukas ng gabi. Sabi niya. Ilulunsad niya ang bago niyang charity foundation, ang De Villa Foundation for the Underprivileged Youth. Isang malaking palabas para linisin ang pangalan niya matapos ang iskandalo ng pagtakas ko. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Nagkatinginan sila. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang plano ay nabuo sa katahimikan, sa iisang tibok ng kanilang mga puso na naghahanap ng katarungan. Gawin natin, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay buo at hindi nanginginig. Ang entablado para sa huling pagharap ay nakahanda na. Ang ballroom ng isang grand hotel sa Makati ay puno ng mga kumikinang na ilaw at mga taong may kumikinang na pangalan. Ang mga kamera ay nakatutok. Ang mga mikropono ay handa na. Sa gitna ng entablado, sa likod ng isang podium na may selyo ng De Villa Corporation, nakatayo si Don Alejandro de Villa, ang larawan ng isang pilantropo. Mula sa madilim na sulok sa likod ng ballroom, pinapanood ni Mateo ang lahat. Nakasuot siya ng uniforme ng isang waiter, isang pamilyar na kasuotan na nagpapaalala sa kanya ng gabi, 8 taon na ang nakalipas. Sa tabi niya, nakatayo si Bella. Nakasuot din ng uniforme ng catering staff. Ang kanyang magandang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang cap. Ang kaba ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Handa ka na ba? Bulong ni Bella. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang tapang sa mga mata nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumango siya. Para sa katotohanan. Sa entablado, nagsimula ng magsalita si Don Alejandro. Ang kanyang boses, na minsan ay hinangaan at pinaniwalaan ni Mateo, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang pundasyon ng isang matatag na lipunan ay ang pag-asa na ibinibigay natin sa ating mga kabataan. Sabi ng Don, ang kanyang tono ay puno ng sinseridad. Ito ang dahilan kung bakit itinatag namin ang De Villa Foundation for the Underprivileged Youth para magbigay ng pagkakataon sa mga batang tulad ni Mateo Reyes. Nang marinig ni Mateo ang kanyang pangalan, isang kirot ang kanyang naramdaman. Kahit sa huling sandali,
Ginagamit pa rin siya bilang isang tropeo, isang simbolo ng huwad na kabaitan nito. Si Mateo ay isang buhay na testamento na ang isang tulong, isang pag-abot ng kamay ay maaring magbago ng isang buhay. Pagpapatuloy ng Don, iyon na ang hudyat. Ngayon na, bulong ni Mateo kay Bella, nagsimula silang maglakad, papalapit sa entablado. Kasabay nito, isang babaeng reporter mula sa isang maliit, ngunit respetadong online news outlet. Isang kaibigan na kinontak ni Bella, ang tumayo mula sa hanay ng media. Don Alejandro, isang katanungan lang po, sabi ng reporter. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, pumutol sa perpektong script ng Don. Napatigil si Don Alejandro, bahagyang naasiwa sa biglaang pagsingit. Yes, Miss Diaz? Nabanggit niyo po si Mateo Reyes, sabi ng reporter. Ang kwento po ng kanyang kabayanihan, 8 taon na, ang nakalipas, ang naging simula ng lahat. Ngunit paano po kung ang pundasyon ng kwentong yon ay hindi pala totoo? Isang bulungan ang nagsimula sa mga manonood. Nangunot ang noo ni Don Alejandro. Ano ang ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, narating na nina Mateo at Bella ang paanan ng entablado. Hinubad ni Bella ang kanyang cap. Hinubad ni Mateo ang kanyang apron. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanila. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Nakita ni Bella ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang kalmadong maskara ay nabitak. Ang pagkabigla at pagkatapos ay ang galit ay malinaw na gumuhit dito. Sa tabi ng entablado, nakita niya si Enrique. Ang kanyang mukha ay namutla. Isabela? Mateo? Ang boses ng kanyang ama ay halos isang pabulong, ngunit narinig ito ng mikropono. Narito po kami para sabihin ang totoong kwento. Papa, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting tumatag habang nakatingin siya sa mga mata ni Mateo. Ibinigay niya ang kanyang telepono kay Miss Diaz. Pakiplay po ito sa main screen. May ilang sandali ng teknikal na pag-aayos. At pagkatapos, sa malaking screen sa likod ni Don Alejandro, lumabas ang isang audio file. Ang buong ballroom ay natahimik at umaling-awngaw ang boses ni Mang Celso, malinaw at hindi maikakaila. Walang lason, Hija. Isang palabas lang. Inutusan kami ni Don Alejandro. Ang pulbos na yon. Pampasuka lang na walang lasa. Habang tumutugtog ang recording, tiningnan ni Bella ang kanyang ama. Nakatayo ito na parang isang estatwang gawa sa bato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamao na nakasara ng mahigpit sa ibabaw ng podium ay nagpapakita ng kanyang nararamdaman. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakakabingi. Walang gumagalaw, walang humihinga. Si Mateo ang bumasag nito. Umakyat siya ng isang baitang sa entablado. Hindi siya galit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat ng 8 taon ng kasinungalingan. Ako po si Mateo Reyes, sabi niya. Hindi nakatingin sa kanyang ama-amahan, kundi sa mga kamera at sa mga tao. Ako ang batang ginamit sa kwentong yon. Totoo, binigyan ako ni Don Alejandro ng edukasyon, ng tahanan, ng pangalan. At habang buhay ko, sanang tatanawin yon bilang isang utang na loob. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang utang na loob ay dapat nakabatay sa katotohanan. Ang pundasyon ay hindi dapat gawa sa kasinungalingan. Tumingin siya sa mga blueprints na ginagawa niya sa tondo. Katulad ng mga bahay na sinusubukan kong itayo ngayon para sa mga mahihirap. Ang pundasyon ang pinakamahalaga. At ang pundasyon ng De Villa Corporation, ang pundasyon ng kabutihang loob na ipinapakita ninyo ngayon, ay isang kasinungalingan. Kasinungalingan. Isang sigaw ang narinig mula sa gilid. Si Enrique, hindi na nakatiis, ay sumugod paakyat ng entablado, patungo kay Mateo. Wala kang utang na loob, ahas ka. Ngunit bago pa man niya maabot si Mateo, humarang na si Bella. Tama na kuya.
Tapos na ang palabas. Nagkagulo na ang lahat. Ang mga reporter ay nagsuguran papalapit. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakatingin lang si Bella sa kanyang ama. Hindi na ito galit. Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas malala pa. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pagkatalo. Isang malalim, nakakapanghinang pagkatalo. Ang imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa harap niya, sa kamay mismo ng kanyang anak na babae at ng batang kanyang inalagaan. Tinalikuran ito ni Don Alejandro. Hindi niya pinansin ang mga tanong, ang mga sigaw, ang kaguluhan. Naglakad lang siya papalayo sa entablado, papalayo sa mga kamera, papalayo sa nagibang mundo niya. Habang naglalakad siya, bigla siyang napatigil. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. At sa harap ng daan-daang tao at kumikislap na mga kamera, si Don Alejandro de Villa, ang makapangyarihang hari, ay bumagsak sa sahig. Lumipas ang 3 buwan. Ang iskandalo ng de Villa ay dahan-dahang nawala sa mga headline, napalitan ng mga bagong balita. Ngunit ang epekto nito ay permanente. Nakaligtas si Don Alejandro de Villa sa kanyang atake sa puso. Ngunit ang lalaking lumabas ng ospital ay anino na lamang ng dati niyang sarili. Nakaupo sa isang wheelchair. Ang kapangyarihan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pagtanaw sa kawalan. Ang kanyang imperyo, bagamat nakatayo pa rin, ay nabahira na ng isang dungis na hindi na kailanman mabubura. Si Enrique, hindi kayang harapin ang kahihiyan at ang pagbagsak ng imahe ng kanilang pamilya, ay tahimik na umalis ng bansa. Dala ang natitirang yaman na maaari niyang panghawakan. At si Bella, pinili niya ang isang naiibang landas. Isang hapon, sa labas ng pribadong silid ng ospital, hinintay ni Mateo si Bella. Lumabas ito, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas ng lungkot. "Kamusta siya?" tanong ni Mateo. Hindi siya nagsasalita. Sagot ni Bella, umupo sa tabi niya. Nakatingin lang siya sa bintana. Pero pinakain ko siya at sa tingin ko, alam niyang nandoon ako. Hinawakan ni Mateo ang kamay nito. Walang salita ng panunumbat. Walang sinabi ko sa'yo. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Ang pagpapatawad na tutunan nila ay hindi palaging isang malaking kaganapan. Minsan, ito ay isang tahimik na desisyon na bitawan na ang galit at magpatuloy. At sa araw na yon, sa pag-aalaga ni Bella sa ama na sumira sa kanila, nakita ni Mateo ang tunay na kahulugan ng lakas. Bumalik sila sa tondo. Ang kanilang buhay ay simple. Ang maliit na kwarto ni Mateo ay naging kanilang tahanan. Ang mga blueprint sa mesa ay naging kanilang mga pangarap. Ang ingay ng eskinita ay naging kanilang musika. Ang kwento ng kanilang pagharap sa mga de Villa ay kumalat. Ang proyekto ni Mateo, na minsan ay isang maliit na pangarap lang, ay biglang nakakuha ng atensyon. Ang NGO na unang tumulong sa kanila ay nakahanap ng mas malaking international grant. Dumating ang mga donasyon, dumami ang mga voluntaryo. Ang model house na kanilang itinayo ay naging simula ng isang buong komunidad. Isang mainit na hapon, nakatayo sila ni Bella sa isang bakanting lote sa gitna ng kanilang itinatayong komunidad. Ang mga bahay na gawa sa recycled na materyales ay nakatayo na, makulay at matibay. Ang mga bata ay naglalaro sa malinis na daanan. Ang mga tawa at sigawan ay pumuno sa hangin. May hawak na pala si Mateo. Si Bella, nakasuot ng simpleng pantalon at t-shirt, ay may hawak na isang hollow block. Ito ang magiging pundasyon ng kanilang pinakabagong proyekto. Isang community center, isang lugar para sa pag-aaral ng mga bata, isang health clinic, isang munting library. "Handa ka na?" tanong ni Mateo, nakangiti. "Ipinanganak akong handa," sagot ni Bella. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa kaysa sa araw.
Magkahawak kamay nilang ibinaba ang unang bloke sa hinukay na lupa. Pinuno ito ni Mateo ng semento. Ang kanilang mga kamay, parehong may kalyo at dumi, ay sumisimbolo sa kanilang pinagdaanan at sa kinabukasang kanilang itinatayo ng magkasama. Habang pinapanood nila ang pagtatakip ng semento sa pundasyon, napatingin si Bella sa mga bahay sa paligid. Ang mga ito ay simple, maliit at hindi maikukumpara sa karangyaan ng mansyon kung saan siya lumaki. Hindi man gawa sa ginto ang bahay natin. Bulong ni Bella, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ngumiti si Mateo at mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Tumingin siya sa mga mata ni Bella, ang kanyang tahanan, ang kanyang pundasyon. Pero ito ang pinakamatibay na tahanan sa buong mundo. Natagpuan na nila, hindi sa isang mansyon na itinayo sa kasinungalingan, kundi sa isang komunidad na itinayo sa pag-asa at sa isang pag-ibig na itinayo sa katotohanan. Natagpuan na nila ang kanilang tunay na tahanan. Sa pagtatapos ng kwento ni Mateo, malinaw na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mansyon o palakpak ng media, kundi sa katotohanan at dignidad. Ang pagbunyag sa huwad na kabayanihan at pang-aabuso ng kapangyarihan ay nagpapatunay na ang kasamaan, gaano man kinintab ang anyo, ay may araw ng paghatol. Samantala, ang pagpili ni na Mateo at Bella na talikuran ng karangyaan upang ipaglaban ang katarungan ay isang tahimik ngunit matapang na tagumpay. Isang paalala na ang kabutihan ay hindi dapat gamitin kundi igalang. Hindi ito kwento ng pag-angat sa yaman, kundi ng pag-angat ng konsensya. Kapag pinili ng tao ang katotohanan at sipag, dumarating ang gantimpala sa anyo ng kapayapaan at tunay na tahanan. Kayo mga kaibigan, ano ang mas mahalaga sa inyo? Pangalan at yaman o buhay na payapa at totoo? Kung kayo si Mateo, pipiliin ba ninyo ang ilaw ng entablado o ang tahimik na katotohanan? At kumusta kayo ngayon? May pinagdadaanan ba kayong mabigat? Nandito ang aming channel, handang makinig at samahan kayo.